Yung sinasabi ni VP Sara Duterte at hindi na natin mapanoorin ang buo niyan, yan po yung pinagmulan kaya po at itong ating presidente ay biglang gusto na ng peace, di ba? Yan po ang yan po talaga ang katotohanan kaya biglang nanawagan ng peace itong si Marcos. Nako, dahil dyan sa bloodbath na yan. Kinabahan siya eh. Sa mata pa lang ni VP Sara Duterte, sigurado tayo nangatog na yan eh, di ba? Wala tayong magawa talaga. Ayan, no? So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Subiri, pero I don't think si Subiri mananalo pa bilang Senate President. Pero among them, they will vote for the person na I think they would consider, ito lang sa akin. Ako, gusto ko si Marcoleta. Definitely. I like Marcoleta to be the Senate President para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago. Ganon. Gusto ko talaga yon. But again, they would be compromised. Compromised in a sense that, syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise pa nga niyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano, si Cayetano, friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But, the thing is, okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Kita nyo naman, naging Vice President ni PRRD, naging secretary niya, as in katiwala niya, katabi niya all throughout his term, hindi bumitaw. And until to the kidnapping, unang nagsalita yan si Cayetano, di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Marcos, ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Eto na nga, si Marcoleta magiging Senate President. Yo, palakpakan! Nako po, patindi. At si VP Sara Duterte ay naniniwala din na merong nanalo ang Duterte. Nako po. Matindi talaga ang mga bitawan na gaganap ngayon sa politika, no? Talagang mainit na mainit. Anyway, pag-usapan na po natin. Simulan na agad natin yan kasi ngayong daw panahon na ito ay may nabubuo ng Duterte Block. Yung palakpakan. Duterte Block sa Senado. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Ibig sabihin nito, yung puwersa nila lumalakas sa loob ng Senado at maaring maghalal ng Senate President. Maganda yan, di ba? Kasi alam nyo mga kababayan, ang Senate President po kasi marami yung papel yan, marami yung trabaho yan. Isa na nga daw po dyan ay yung pagbibigay ng chairmanship doon sa mga komite na maghihiring, didinig ng mga batas at kung ano-ano pa. So napaka-importante ng isang Senate President, di ba? Kasi doon halimbawa, i-assign si Marcoleta as chairman of this, chairman si ganito, di ba? Mas maganda pa kung si Marcoleta mismo yung Senate President. At meron pang iba na lumalabas na pangalan na pro-Duterte rin. Nako, kaya napakaganda ho talaga. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha? Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Block ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, eto patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman, diba, pro kayo, tano kayo. Bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos kayo nangyari. Nga. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD.
Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi matalino ito, abogado ho ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin. Let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito. Pwede rin ho ito. Ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRRD ito. Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ang isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Naku, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Wag yan. Busog na yan. Yan. Mas maganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan, ha? Eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, ang daming nakinabang dyan. Oh, pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala niyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun eh. Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? So ano ibig sabihin? Naku po, tandaan ninyo, may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na eh. Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka eh. Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating, ito nga negative eh. Di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si VP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si VP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan. And for sure, ngayon pa lamang magsisipsipan na yung mga congressman na yan kay VP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman eh. Medyo tumatansya yan pagka alam nilang, naku, palubog na itong amo ko ah. Lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman, kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si VP Sara Duterte, may listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo, sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa, di ba? Talagang binaboy niya. Maaaring sabihin na natin, hindi lahat nanalo. Pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni VP Sara Duterte kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So ibig sabihin, malakas talaga si VP Sara Duterte. Kaya magdadalawang isip itong mga congressman na ito. Maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po. Yari talaga sila dyan.
Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili Oh, kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina, nagpunta sa SMNI si Madam Moca, di ba? Oo, pumunta si Madam Moca, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya, naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Akala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. O, sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po, tumatawol yan pag nilalabanan mo na yung amo eh. Wala naman ako sinabing tuta itong congressman na ito. Ang sinasabi ko lang, pagka, alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalita. ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang Naks naman, may manifesto of support na kagad. Wow! Gago! Di pa nga kayo wow, manifesto of support na kagad. Sige, bahala kayo. Pananaw niyo yan 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Zubiri, pero I don't think si Zubiri mananalo pa bilang Senate President. Pero among them, they will vote for the person na I think they would consider, ito lang sa akin. Ako, gusto ko si Marcoleta. Definitely. I like Marcoleta to be the Senate President para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago. Ganon. Gusto ko talaga yon. But again, they would be compromised. Compromised in a sense that, syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise pa nga niyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano, si Cayetano, friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But, the thing is, okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Kita nyo naman, naging Vice President ni PRRD, naging secretary niya, as in katiwala niya, katabi niya all throughout his term, hindi bumitaw. And until to the kidnapping, unang nagsalita yan si Cayetano. Di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Marcos. Ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Hindi, sa totoo lang, ang daming galit na galit dyan kay Cayetano dahil inaway nila yan si Cayetano noon. Kasi nga, ang nagkikiskisa dyan si Bongbong Marcos at saka si Cayetano. Nagsisi na ba kayo? Gago! O yung pinagtatanggol ninyo, yan ang kumidnap. Hindi, ay, ako na sabihin. Yan ang dahilan kung bakit napunta sa dahig si PRRD. Tapos sino una nagtanggol? Si Cayetano. Ano ba ibig sabihin ng Senate President? Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President? Ipaliwanag lang natin ng bahagya, Isa sa kapangyarihan ng Senate President, presiding officer sa Senate. Ibig sabihin, siya may hawak ng nagko-control ng Senate sessions. Siya nagdi-decide kung sino dapat magsalita during debates. Siya nagro-rule ng point of order. Yung point of order, shut up, ganon, parang ganon. Refer bills and resolution to appropriate committees. Ibig sabihin siya ay nagdi-decide. Ay, napaka-importante nito kung ano yung mga uunahing bills. Di ba? Kasi pwede niyang tenga So, siya kasi yung nag-refer ng bills and resolution to appropriate committees. Administrative head of the Senate. Oversee the Senate budget, personnel, internal policies, signs official documents and communications of the Senate.
O, yan. Line of succession to the president. Ibig sabihin, third in line to the president after the vice president and the speaker of the house. O, di ibig sabihin, dapat talaga matalino. Ibig sabihin, abogado. Sana. O, kaya nga perfect dyan si Marcoleta eh. May become acting president if the president and vice president are both unable to serve under Article 7, Section 8 of the Constitution. Ibig sabihin po, mga kababayan, kung talagang medyo hindi nakakayanin ng dalawa, ito na hong Senate President ang papalit. Acting President, ika nga. So, kaya nga hindi dapat natin ito, wag natin na dapat talagang sa tingin ko dapat talagang palitan na po si Chis Escudero dahil alam niyo naman si Chis Escudero the champagne guy of First Lady Lisa Marcos, di ba? Doon pa lang kitang-kita mo na kung sino amo niya eh. Akala ko si Hart. Yung pala si First Lady. Gago! Ito pa. Influential in legislative agenda. Ibig sabihin, can influence which bill are prioritized or fast-track. Naku, kaya napaka-importante ng Senate President. Di ba? Ako gusto ko talaga si Marcoleta para yariin yung unang-una, yung yung anong tawag ba dito? Yung pagdating po dito sa COMELEC. Sana talaga ituloy mo Senator Marcoleta, ituloy mo yung sinasabi mong offshore account ni Comelec Garcia. Sabi kasi niya, sabi ni Marcoleta ito nasa balita po ito, meron daw si Comelec Garcia meron daw 2 offshore accounts in Cayman Island. So dapat dinggin mo 'yan. Aside from that, national influence seen as one of top powers. Yan na yan. Mga hindi na legal matter yan. So, ex-officio member of key committees sits on important Senate committees, sometimes with voting power. So, talagang makapangyarihan ng isang Senate President. And ito sa nangyayari, kita nyo naman, ilan na po sila. Actually, kung bibilangin mo, 9 na daw silang Duterte Block. That includes Bato, Robin, si Bongo, si Marcoleta, si Amy, at meron pang 4 na sinasabi. Siguro, hula ko dyan, yung bilyar. Okay, yung 2 bilyar. Cayetano, 8 yan. Ano pa? More or less siguro, sa tingin ko lang po, si Estrada. Pwede yan. Kasi, kaya nga, alam nyo, ang maganda nito, sana umeksena si VP Sara Duterte. Sana siya mismo ang kumausap sa mga senador. Di ba? I mean, hindi siya mangialam. But remember, she's influential dahil siya po ay Vice President ng bayan. Di ba? Vice President po ng Pilipinas. Plus, the political power of VP Sara Duterte, malaking bagay. So, ibig sabihin po, pag siya po ay pumasok sa eksena na ito, ay sa tingin ko talagang mapapalitan ang Senate President. Di ba? Kasi marami dyan kaibigan ni VP Sara Duterte. Marami po dyan, nakasama niya, in-endorse niya, I think 2022, 2019. 2022 ata. In-endorse niya. So, ibig sabihin po mga kababayan, marami po siyang connection dyan. So, kung exert niya yung kanyang power dyan, sa tingin ko talagang posibleng mapalitan. Kasi sinasabi nilang si Soto daw. Si Soto, siguro mga iilan na lang po ang niyan, ang hatak niya sa Senado as of now. 'Di ba? Siguro si Ping Lacson, sila lagi silang magkasama, si Lapid. Pwede, mga alyansa. Siyempre si Chis Escudero, mas mabigat. Para kasing ang dating kasi nito, bakit papapalitan si Chis Escudero? I mean, kasi tandaan ninyo, si Chis Escudero may basbas ng Pangulo. Bakit pa siya papalitan ni Soto na isang kaalyado rin ni Pangulo? No, walang dahilan, ika nga.
So, I think Marcoleta or Cayetano has a bigger chance to be the Senate President. Sana po. Kayo po, kung sino po, anong ba ang inyong komento? Babasahin po natin yan. Isulat nyo po dyan sa baba kung sino ang gusto ninyo maging susunod na Senate President. Kasi botohan po uli yan eh. Dahil this is a new Congress ng tawag dito. 20th Congress na po ito. So botohan na pagdating po sa Senate President. Botohan na rin po pagdating po sa Congress, sa House. So pagdating naman po kay Pulong, yan na medyo mabigat ang laban. Mabigat ang laban dyan. Gapangan talaga dyan. Sa dami nila, matinding gapangan yan. Pero ako, meron akong alam. Meron akong kwento. Meron akong kwento. Tandaan ninyo, nilaglag si Revilla na isang lakas CMD rin po yun. Tapos nandiyan pa si Gloria. Naku po. At tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan mga kababayan, yung revelasyon ni Tiangco. Yung revelasyon ni Tiangco, napakahalaga nito eh. Napakahalaga. Bakit? Hindi na fulfill. Di ba? Yan kasi yung revelation ni Tiangco. According to him, may ipinangako si Romualdez na proyekto o allotment na kinukulit niya ngayon sa DBM or sa executive branch, particular na sa presidente. At ang sagot daw, di umano. Sabi ni Tiangco, ang sagot daw ng presidente, wala kaming pinangakong ganyan. Ibig sabihin, na-scam kayo. Parang ganun ang dating eh. Yun ang sinabi ni Tiangco. According to the president, wala daw ipinangakong proyekto, di ba, or anything sa mga congressman. So, kung sino man yung nangako sa mga congressman na ito na pumirma ng impeachment, wag na kayong mag-expect. Maybe may natanggap kayo kasi sabi nga ni VP Sara Duterte, may milyon na kayo natanggap. Meron pa pala yung project. Ibig sabihin, siguro yung cash natanggap nyo na. Okay, may natanggap na kayo, masaya na kayo dyan. Diyan na lang kayo. Wala na kayong project. So, madaling salita, nabudol sila ng leadership ng Kamara. Yun ang sinasabi ni Tiangco, nabudol sila. So, sa tingin ninyo, ito mga kababayan, kung iisipin lang natin ng maigi, kung ikaw nabudol ka ng leader mo, di ba kahit papaano mabibwisit ka? Ang tangin ng leader to. Sabi nila, pumirma kami ng impeachment, meron kaming billion na project. Tapos yung pala, wala. Hindi naman pala niya kaganon yung presidente. Salita ng salita, puro yabang ang animal. Siguro, di ba? I mean, magano na tayo, wag na tayo maglukuhan. Ganon na literal lang nangyari. So, syempre yung mga congressman dyan, magdadalawang isip yan. Sandali, lukuhan pala to. Sakin natin, natarantado pala kami. Halos matalo kami sa eleksyon. Yung mga kasamaan nga namin, talo dahil pumirma sa impeachment. Tapos ganun lang pala. Kaya mag-isip na kayo, mga congressman kayo. Binudol kayo ng leader nyo. May pinangako daw. Sabi ni Tiangco, hindi po ako nagsabi. Si Tiangco po. Si Congressman Tiangco nagsabi. Binudol pala kayo. Yung pala yun. Ang inan yan. Hayop, animal. Gago. Kung sino man yun ang budol sa inyo, balikan nyo. Balikan nyo. Huwag kayo papayag. Pambira, bubulsan nyo na lang. Kukurap nyo na, hindi nyo pa nakurap. Magalit na kayo, kayo ng tuta. Nasira na yung pangalan nyo, nasira na yung imahe ninyo. Na paratangan na kayong kurap at lahat, pero hindi nyo nakuha yung pera. Huwag ka papayag nun. Di ba? Mantakin mo, alam na ng taong bayan, kaya ka pumirma dahil kurap ka, dahil ninanakaw mo yung pera ng bayan. Tapos di mo natanggap? Puta, magagalit ako nun. Mantakin mo, kurap ako kasi nagpumirma ako sa impeachment. Kurap. Sinabi, kurap ka. May pinangakong pera sa'yo, tapos di naman pala tutuloy. Natalo na yung mga kaibigan mo na mga siga sa kamera, tapos biglang hindi matutuloy. Hayop. Kagalit talaga ako noon. Ang birang buhay, reo.
Kasi sa susunod, bago kayo magdidesisyon, dapat kuha nyo na muna. Kailangan nabulsa nyo na muna. Sayang naman yung hindi, sayang naman yung pagsip-sip ninyo. Sayang naman yung pinaghihirapan ninyong paglalaban kay VP Sara Duterte, tas di nyo pala makuha yung nanakawin nyo. Yeah. Sira kay Vice President Sara Duterte. Tinatayaan nyo yung political career nyo, tapos biglang hindi naman pala kayo makakakuha ng pera. Huwag kayo papayag. O paano na yung mga kabit ninyo? Yung mga tinitira ninyo sa mga kondo-kondo. Oy, sus, kunwari pa kayo. Alam ko yan. Oo, may mga kabit-kabit siya mga yan, mga animal na yan. Tinitira, as in, binabahay na nila yan. Oh, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, ganun. Sinusustentohan buwan-buwan. Tapos bawal lumabas, pinababantayan sa gwardiya ng mga kondominium. Oh, sus. Alam natin yung mga ganyang galawan nito mga congressman na ito. Kasi may kilala ako ganyan, senador eh. Gago! Oh, nako, grabe, ang babata pa ng mga binabahay niyan. Gago! Pero yung imahe niya, sa publiko, kala mo talagang family man. Oh. Sabi ko nga sa inyo ang social media is a lie. It's a big lie. Ay nako, ako nasusuka ako pagka nakikita ko to sa telebisyon eh. Gago! Oh, kala mo tagapagtanggol ng mga iniiwan ng mga asawa eh. Yung may mga kabit, pero sa totoo lang, daming kabit. Ayoko na lang magsalita. Gago! Oh. Nagsumbong yung isa niyang kabit sa akin eh. Sabi sa akin grabe, kinukulong kami nito. Pinababantayan kami, as in, ini-inspect yung CCTV. Oh. Sabi ko, magkano ba bigayan sa inyo? Malaki naman, kaya lang kawawa naman kami. Oh. Bakit? Wala, bengbang na kami. Araw-araw na lang kami binibengbang. Hindi man lang kami makalabas, anuhin namin yung pera namin. Pinili niyo yan eh. O, di ba? Ay, sus, ginugyudo. Gago! Ay, nako, senator. Ay, nako, change topic tayo, baka madulas pa ako. Hindi, baka madulas pa tayo, tas isumbong nyo pa ako. Ay, naku po. Baka mamay. Naku, paano nyo ako nga. Sige. Pag-usapan na natin itong ito, maganda kasi itong mga binitawan ni VP Sara Duterte tungkol po sa election fraud. Sabi niya nga, susuportahan daw niya yung Duterte 7 para sa reklamo patungkol dito sa mga dayaan na ganap na di umano alleged sa itong nakarang eleksyon. Pakinggan natin si VP Sara Duterte. Problema po sa ACM and overvoting. And this one was echoed by the Philippines notorious and prosecuted not for their political gain but for transparency po in matigil na daw yung irregularities every election. What's your stance on this one? Do you agree for the sa manual? Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung elections and it will reflect, the results will reflect the will of the people.
So maganda ito. Alam mo, BP, maganda talaga itong hakbang muna ito na pagdating po sa issue ng nakaraang eleksyon. Kaya nga, di ba, lagi pa ulit-ulit natin sinasabi, we are not for changing the winners. Hindi yun. Tapos na yan eh. Wala na. Malabo na. 0% na. Okay? Sa tingin ko 0% na mapapalitan natin yung 12. Tanggap na ng mga lahat ng mga Duterte supporter yan. Malabo na. In our heart and mind, we know that the Duterte won. Kasi pag titingnan nyo yung naglalabasan, from absentee voting, local, ibig sabihin ng local absentee voting, paliwanag lang natin kasi di ba may nakikita kayong ganon? Local absentee voting, ibig sabihin yan po yung mga pulis, sundalo, at yung mga teacher, media na sila po ay naka-duty during the election. So nagkakaroon sila ng sariling votation. Nauuna sila ahead of time. Para during the election itself, the day itself, May 12, hindi na sila boboto. Kasi nga, tapos na sila at magko-cover na sila, red alert ng PNP, ang mga sundalo. So ang tawag po dyan, local absentee voting. So ano ibig sabihin po nun? Karamihan dyan, marami dyan, uniform personnel. Karamihan. Iilan lang yung media, iilan lang din yung mga teacher. Karamihan dyan, talaga mga kapulisan at sundalo. Mga BJMP, lahat po yan. Karamihan po dyan. So, ano ibig ko sabihin? Ito yung mga sundalo, ito mga uniform personnel. Alam nyo, panalo ang Duterte doon. Plus Gringo and I think Kerubin. I'm not sure of 11 and 12. Basta I think yung dalawa yun eh. Pero panalo po ang Duterte. Mantakin mo, ito nakakahiya dun sa ang commander-in-chief mo ay si Marcos, yung presidente. Tingnan mo ito Ang commander-in-chief mo yung presidente. Hindi mo sinunod yung presidente na iboto yung alyansa. Di ba nakakahiya po yun? Di ba? Alam mo ibig sabihin lang nun? Ang ating uniform personnel ay ayaw po sa presidente na. Sumusunod na lang sila kasi yan ang nalalagay sa batas. Ibig sabihin, sa batas natin, commander-in-chief sa kanila si Marcos, but they don't like Marcos anymore. Kasi ni isa, walang nanalo. Mantakin mo ni isa. Sandali nga, hanapin nga natin ito local absentee. Para ipakita natin. Ito, yung result Kasi Senate. Wait. Chotomate. Ito, sandali. Ito. Ay, dali. Bahala, lumabas. Wait lang. Ito. Tingnan natin sa Facebook. Kasi lumabas yun eh. Para maganda pag-usapan natin ng maigi ito. Ayan. Ito pala Local absentee voting. Bongo number 1. Number 2, De La Rosa. Number 3, Marcoleta. Number 4, Jimmy Bondoc. Number 5, Lambino. Number 6, Rodriguez, Attorney Rodriguez. 7, si Hinlo. 8, si Salvador, Philip Salvador. 9, si Kerubin. 10, si Pastor Kibuloy. Number 11, si Honasan. At number 12 pala si Busita. Okay, so 11 and 12, Honasan and Busita, as expected. Number 13 lang po si Doc Mata.
Tapos number 14 si Senator Amy. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, dito pala makikita mo na wala na. Wala na yung command. Ibig sabihin wala na yung power ng presidente. Kasi yung ultimong direct na tauhan niya. Amantakin mo, ikaw yung pinaka-head ng AFP. Ikaw ang head ng kapulisan. Ni isa sa kandidato mo, hindi pumasok sa top 12. Yung top 15 doon, pumasok si Lacson. Antakin mo yun. Yung talagang bata mo na si Erwin, top 19. Tapos yung isa pa bata mo. Asa na yun? Si Abalos. Inan yan. Hayop! Abalos DILG secretary. Iyan yung immediate superior ng kapulisan. Hindi binoto. Hayop. Hayop yan. Ang tindi, no? Ang lupit mo, Brad. Mas mababa ka pa kay Lito Lapid. Ang bira buhay, re. Diyan, it reflects so much of their trust and respect to the President, Bongbong Marcos. Hindi kaya nga alam mo, yung mga lumalabas, pati naman yung absentee voting naman yung sa OFW, ganyan din. Ganyan din po lumalabas. So ano ibig sabihin? Wala na talaga. Kaya nga nagtataka tayo, although again, ulitin natin, for 100 times sa mga tatanga-tangang loyalistang vlogger, hindi na natin habol na maproklama pa yung Duterte na maging senador. As a matter of fact, the Duterte 7 said, even if magkaroon ng manual counting at manalo tayo, they will not accept yung pagkapanalo nila. So clear na po yun. We are no longer talking about yung dapat ipanalo nyo na. Diba? Hindi. Ang pinag-uusapan na lang natin dito ay simple lang, ayusin natin ang ating eleksyon before 2028 dahil magkakayarian sa 2028. Maniwala kayo, pag ito nagpatuloy, mark my words right now, people of the earth in the Philippines. Mark my words, pag hindi nyo inayos itong COMELEC this time, 2028, it will be bloody cheating ang mangyayari. Madugong pandaraya ang mangyayari. Sigurado ako. Hindi papatalo si Speaker. Maniwala kayo sa akin. Yan ang taong hindi... Kasi tandaan ninyo, 3 taon pa lang, lulong na sila sa kapangyarihan. Lulong na sila sa lahat ng bagay. 3 taon pa lang. Etong 3 taong pang darating, mas lalo silang dadaos-dos doon sa kapangyarihan. Kasi tandaan ninyo, kaya nga ako, alam nyo, importante itong maunawaan eh. Sabi nga nila, if you want to destroy a person, give him success. Totoo yan. Kaya nga, hindi kayo nagtataka, mabait ang Panginoon. God is so good, di ba? Sabi nga nila, God is good. All the time, God is good. Di ba? Kung God is good and success is good, why God will not allow success to happen to every human beings? Diba? Isipin nyo mabuti yun. Bakit? Kasi nga po, simpleng-simple lang. God is preparing yung human doon sa success. Diba? Pine-prepare niya po ang tao sa success. Dahil surely, success will destroy a person. Pag ikaw yumaman na, pag ikaw nagkaroon ka na ng kapangyarihan at nasanay ka na dyan, ayaw mo nang i-give up yan. Hindi mo na bibitawan yan. Nandiyan ka na eh. Mayaman ka na. Feeling mo you can buy everything. You can buy congressman para pumirma. You can buy mga department head para
payagan yung iyong mga may itim na balak. Kaya mo nang gawin. So hindi mo nabibitawan yan. Kaya nga, importante na ayusin po natin yung eleksyon. That's the only power that can bring down a greedy person. Maniwala kayo. Kaya nga, kung sinasabi natin paulit-ulit na election is a democracy, let's allow it to happen. Huwag nating tanggalin doon, huwag nating pabayaan na mawala na yung demokrasya sa Pilipinas. Paano? Pag narig na po yung election natin, pag pre-program na, sandali, kung ganyan naman din pala election, huwag na tayo mangampanya. Bayaran na lang natin. Kasi, eto sinasabi ko nga sa inyo, di ba? May alok nga, may kwento-kwento nga. Nagkaalukan sa isang senador. Di ko na lang papangalanan tong isang senador na ito. I'm sorry. Senate candidate. Senatorial candidate. Inalok siya eh. Gusto mo, ipanalo ka namin 400 million. Buti na lang itong mamang to, matindi paninindigan nito sa zero corruption. Hindi niya tinanggap. Yun na sana ang way out niya para maayos ang kanyang kalalagayan ngayon. Pero hindi niya tinanggap. Kasi nga, zero corruption, tas ikukorrupt niya itong COMELEC na to. O kung sino mang nagre-representa sa COMELEC. Mas mabuti pang kahit na matalo, pero ginawa niya yung tama. Kasi again, alam niyo mga kababayan, someone has to stand up against this issue pagdating po sa election. Huwag po natin itong bitawan, ha? Kung si BP Sara nga Duterte, natuwa ako nung napakinggan ko ito eh. Dahil siya mismo, sabi niya, hindi, susuportahan ko ang panawagan ng Duterte 7. Okay, Bill Montalvo, recently VP, sabi ni Alianza Campaign Manager and Navotas Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Any statement? Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma. Ayun. Alam mo, ang ganda nito si BP Sara Duterte. No? Pwede naman yung sakyan na lang yung sinasabi ni Tiangco. Pero sinabi, hindi kasi yan ang narinig ko. Narinig ko, 1.5 million cash pag pumirma at 6 million na akap. I mean, iaalat ka ng akap sa distrito mo o kaya during sa kampanya mo. Kasi tandaan ninyo, yung akap ay, tawag dito, exempted during the campaign. Tayo naman, taki mo, namimigay ka ng pera during the campaign, exempted ka. Di ba? Ang laking bagay niyan para sa isang kandidato, 6 million. So, talaga nga naman. Siguro, meron pang, hindi lang pala yun, meron pang pinangakong proyekto. Sabi ni Tiangco, may pinangakong proyekto. Pero gayon pa man, may statement si BP Sara dito tungkol dyan sa pinangakong Sa proyekto. impeachment. So, baka iba pa Yun yung... yung sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap noong mga nagpirma. And totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga Grabe, no? Yung mga hindi pumirma, zero talaga. Halimbawa niya, si Cardema, sinabi niya yan, di ba? Halimbawa niyan, si Congressman Herrera ng BH, sinabi din niya yan. Meron din akong kilala, tumatakbong senador na dating congressman. Hindi rin siya pumirma, kaya zero rin ang budget niya, wala rin siyang budget. So, totoo ito mga to. And ang pinaka-pinali dito, mga kababayan, ay yung sinabi ni Tiangco na meron talaga matatanggap. Mantakin mo, sa kampo nila galing, ha? Hindi po ito galing kay Duterte. Ito po ay galing sa alyansa. Galing po ito, bata po ito ni Marcos. Kanang kamay po ito ni Marcos pagdating sa kampanya sa Senado.
Yun mismo ang nagsabi na meron talagang pinangakong proyekto itong leadership ng Kamara. Congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas eh. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment movement na inilabas ng Kongreso. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga senator. Grabe yung pagiging honest nito ni VP Sara Duterte. Pwede naman yung sakyan eh. Oo nga, wala na kayong kwenta. Wala nang bumoto sa inyo dahil sa impeachment ko. Pwede niya, hindi. Sagot niya, pasensya na po, wala po akong data na... Kasi si Tiangco may binabasa sang survey nung during the impeachment na pinirmahan and the survey after the Hague. Okay, meron nung data si Tiangco noon. Pinagbasihan niya kanyang statement. Buti si VP Sara Duterte, namin niya na wala, pasensya na, wala akong alam diyan. Siya lang may data noon eh. Pwede naman niya sakyan eh. Oo nga, sabi ko nga sa inyo eh, ayaw talaga ng taong bayan na impeach ako eh. Ayaw talaga ng taong bayan na yung ginawa nila kay Pangulong Or Duterte. doon sa alyansa. Arjun Relator, Jermaine Buntan. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you na, or confident are you na ma-active kayo, ma'am, dun sa impeachment trial sa Senate po? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. Full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment and of course they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ma'am, we have Kyodo News, a Japan media base. Ayan. So yan po yung sinasabi ni VP Sara Duterte at hindi na natin mapanoorin ang buo niyan. Yan po yung pinagmulan kaya po at itong ating presidente ay biglang gusto na ng peace, di ba? Yan po yan po talaga ang katotohanan kaya biglang nanawagan ng peace itong si Marcos. Nako, dahil dyan sa bloodbath na yan. Kinabahan siya eh. Sa mata pa lang ni VP Sara Duterte, sigurado tayo nangatog na yan eh, di ba? Wala tayong magawa talaga.